lahat ay nagbabago. Katulad na lamang ng isang halaman na dating masigla at laging dinidiligan. Ngunit kalaunan ay napapabayaan hanggang sa unti-unting natutuyo na parang nawala na ang dating kulay. Katulad ng isang relasyon na inaakalang matatag na biglang nawala ang dating sigla. Nanginginig ang kamay ni Kayla habang hawak-hawak ang annulment paper. Ngayong gabi, balak niyang makipaghiwalay sa asawa niyang si Aaron. Matagal niya na itong planong gawin, ngunit hindi lang siya makahanap ng tiyempo. Napatakip ang dalaga ng kanyang bibig at pilit na nilalabanan na huwag gumawa ng ingay. Rinig na rinig sa tahimik na bahay ang kanyang impit na hikbi na kahit na anong pigil niya ay kusa iyong lumalabas. Nang marinig ni Kayla ang pagpihit ng pinto, mabilis nang pinunasan ang kanyang mga luha para hindi iyon makita ng asawa. Kung anong lamig ng panahon, ganoon din naman kasing lamig ang boses na Aaron. Tapos na akong kumain, hinihintay lang kita. Kitang-kita ni Kayla na parang natigilan ang kanyang asawa sa narinig. Siguro ay hindi nito inaasahan na hihintayin siya ng babaeng umuwi. Kapag umuwi kasi si Aaron ay nakatulugan na ni Kayla ang kakahintay sa asawa. Matulog ka na, Kayla. Tapos na rin akong kumain. Aaron, may sasabihin sana ako sa'yo. Hindi na natapos ang sasabihin niya nang biglang magsalita ang asawa. Pwede bang bukas na lang muna, Nek? Pagod ako. Napapikit ng mariin ang babae. Naikuyom niya ang kanyang kamao sa narinig. Pagod? Ako ba hindi, Aaron? Tinanong mo ba ako kung pagod din ako ngayon? Nanginginig na tanong ni Kayla sa asawa. Narinig ng babae ang marahas na buntong hininga ni Aaron. Nek, please. Huwag ngayon. Pakiusap. Matulog na lang tayo. We'll talk about this tomorrow, love. Walang matutulog, Aaron. Hindi tayo matutulog hanggat hindi natin pag-uusapan ang bagay na to. Hanggang kailan tayo ganito? Hanggang kailan tayo magpapanggap na okay lang ang relasyon natin kahit unti-unti nang nasisira? Please, Nek. Huwag ngayon. Ganito ka naman palagi eh. Sa tuwing gusto ko makipag-usap sa'yo ng masinsinan, puro ka nalang palusot. Kesyo pagod ka na. Hindi muna ngayon. Bukas na natin pag-usapan. Tapos kinabukasan, wala ka na. Mag-iiwan ka na lang ng pagkain sa mesa at aalis nang walang paalam na para bang wala kang asawa sa bahay na to. Hindi mo ako maintindihan. Anong hindi ko maintindihan, Aaron? Saang parte ba ang hindi ko maintindihan? Paano ko malalaman ng mga bagay na hindi ko pala naiintindihan kung di mo rin pinapaintindi sa akin? Kayla, matulog na muna tayo. Alam kong pagod ka na rin. Hanggang kailan natin iiwasan ang usapan na to, Aaron? Hanggang kailan tayo magtitiis sa ganitong klaseng relasyon? Hanggang kailan tayo magiging ganito? Hindi mapigilan ni Kayla na mangilid ang kanyang mga luha. Unti-unti niyang inilabas ang annulment paper. Nanginginig ang mga kamay na iniabot niya iyon kay Aaron. Maghiwalay na tayo. Basag ang boses na wika nito. Ngunit, imbes na tanggapin ng lalaki ang papeles na hawak niya, isang pagod na ngiti ang ginawad sa kanya ni Aaron. Nick, matulog na tayo. Hindi ka ba makatulog? Gusto mo bang manood muna tayo ng paborito mong palabas? Aaron naman, please. Huwag mo na akong pahirapan ng ganito. Matulog na Aaron, makinig ka sa akin. Ayoko na. Tama na. Pagod na ako. Pagod na ako sa relasyong to. Hindi ko na alam ang gagawin ko araw-araw. Hindi ko alam kung ano bang nagawa ko sa'yo mali para ganituhin mo ako. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang tayo nagbago. Hindi ka ba napapagod sa ganitong uri ng relasyon? Kasi ako, pagod na. Sigaw niya sa asawa.
Matagal niya nang gustong isumbat ang lahat ng sakit na kinimkim niya mula kay Aaron. Hindi alam ng babae kung bakit isang araw ay biglang nagbago ang lalaki. Lumamig ang pakikitungo nito sa kanya. Palaging gabi umuwi. Halos hindi na nga siya umuuwi sa bahay nila. Na hindi rin siya nito kayang tignan sa kanyang mga mata. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo, Nick. Masaya ka pa ba sa relasyong to, Aaron? As long as you're here with me, I'm happy, Nick. Kung masaya ka, bakit ako hindi? Kung masaya ka, bakit parang baliwala lang ako sa'yo? Huwag mo sabihin yan. Mahalaga ka sa akin. Bakit hindi ko man lang nararamdaman yun, Aaron? Kung sa una, oo. Kaya ba kitang paniwalaan? Kasi ramdam na ramdam ko yung pagpapahalaga mo sa akin bago tayo may kasal. Pero ngayon, hindi na. Hirap na akong paniwalaan yan. Sa anong pagpapahalaga na iyon ngayon, ha, Aaron? Bakit hindi ko nararamdaman yan ngayon? Nick, please. Alam kong pagod ka lang kaya ka nagkakaganito. Magpahinga na muna tayo. Bukas na lang natin to pag-uusapan, okay? Ayoko. Ngayon natin pag-uusapan to. Nick, please. Uulitin ko. Maghiwalay na tayo. Pirmahan mo na tong annulment paper. No. Walang maghiwalay. Hindi tayo maghiwalay. Nasaan ang sumpaan natin na walang imunan, Nick? Nasaan na yung sumpaan natin na hindi tayo maghiwalay kahit kailan at kahit na ano pang mangyari? Bakit, Aaron? Nasaan na rin ba yung pangako mo na hindi mo ko sasaktan? Ano? Nilunok mo na rin ba? Natahimik si Aaron. Parang may isang punyal na tumusok sa puso ni Kayla habang tinititigan ang lalaking dati niyang minahal na hindi man lang makatingin sa kanya ng diretsyo sa mga mata. Iba na ang dating Aaron na nakilala niya. Ang dating Aaron na minahal niya. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Our relationship isn't healthy anymore, Aaron. Kahit na anong gawin natin, kapag isa na sa atin ang nag-fail sa relasyon, mahirap nang buuin ulit. Ayusin natin. Paano natin aayusin? Kung ang sarili mo nga, parang hindi mo na nga maayos-ayos. Aayusin ko na ang sarili, Nick. Bakit ngayon mo pa naisip yan? Ngayon, kung kailan pagod na ako. Puro katrabaho, Aaron. Nakalimutan mo na yatang may asawa ka. This is for us, Nick. Hindi. Para sa'yo lahat yan, Aaron. Ang selfish mo. Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi mahalaga sa akin ang pera. Tayo ang mahalaga sa akin. Relasyon natin, Aaron. May bahay tayo, oh. May kotse. Sakto naman ang pera natin. Pero bakit? Mas gusto mo pa yung higit pa. Puro trabaho at pera na lang ang laman ng utak mo. Ako naman, saan mo nilulugar? Kapag kailangan mo lang ba ako? Ganun ba? Ikaw ang prioridad ko, Nick. Ang kinabukasan natin. Ako, ikaw, at ang magiging anak natin. Wala nang kinabukasan pa para sa atin, Aaron. Katulad nagsabi ko, makikipaghiwalay na ako sa'yo. Sa ayaw man at sa gusto mo. Katulad din ang sabi ko, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Matigas na turan ni Aaron. Tinalikuran niya si Kayla at kaagad naman itong sumunod sa kanya. Mabilis ang paglalakad ng lalaki at sinasadya nitong iwasan ang pag-aaway nila ng kanyang asawa. Pero si Kayla naman ay buo na talaga ang desisyon niya sa mga oras na ito na makikipaghiwalay na siya sa lalaki. Nasa gitna na sila ng palapag ng hagdan nang mabilis na hinablot ni Kayla ang asawa dahilan para mapaharap ito sa kanya. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ko babawiin ang sinabi ko. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo, ni Kayla. Aaron naman! Hindi na natapos ang sasabihin nito nang biglang hinila ni Aaron ang batok ng asawa at siniil ito ng halik. Sinubukang magpumiglas na ni Kayla ngunit hindi sapat ang kanyang lakas para gawin iyon. Ramdam na ramdam ng babae ang biglaang pag-iinit ng kanyang katawan.
lalo na nang maramdaman niya ang kamay ng asawa na lumalakbay sa kanyang katawan. Napadaing siya nang maramdaman ang mainit na palad ng asawa sa gitna ng kanyang hita. Dahil nakasuot lamang siya ng bestida, ay mas lalo iyong nagpadali kay Aaron. Sa huli, umiral ang init ng katawan ni Kayla. Tila sa sandaling ito ay nawala sa isip niya ang dahilan ng pag-aaway nila ng kanyang asawa. Nahanap na lamang ni Kayla ang sarili na wala ng saplot ang katawan. Ganoon din ang kanyang asawa. Binuhat ni Aaron ang asawa. Agad namang pinulupot ni Kayla ang kanyang paa sa bewang ng asawa, habang ang kamay ay parehong nakakapit sa braso ni Aaron. Ngunit, kahit na nasa ganoong posisyon, hindi pa rin naghihiwalay ang labi nila. Sa gitna ng palapag ng hagdan, kahit pabuhat-buhat ni Aaron ang asawa, wala nitong kahirap-hirap na pinag-isa ang kanilang katawan. Napuno ng halinghing at mahinang pagdaing ang kabuuan ng bahay habang marahas na gumagalaw ang lalaki. Hanggang sa pareho nilang naabot ang tuktok at napagod pareho. Dahil sa matinding pagod, nakatulog si Kayla habang buhat-buhat pa rin siya ni Aaron. Dahan-dahan siyang nilapag ng asawa sa kanilang kama. Tahimik na kumuha ang lalaki ng damit sa closet at sinuotan si Kayla. Pagkatapos ay tumabi ito sa kanyang asawa. Tahimik lamang na nakatingin ang lalaki sa asawa. Sa pagkakataong ito, natatakot siyang ipikit ang mga mata niya dahil baka sa pagdilat niya ay wala na sa kanyang tabi si Kayla. At hindi nga siya nagkakamali dahil sa kanyang pagpikit at pagdilat, iniwan na siya ng kanyang asawa. Tulalang naglalakad si Kayla papunta sa apartment na kanyang uupahan. Nakaraan niya pa nakausap ang may-ari ng apartment. Hindi naman kamahalan ang bayarin, kaya mas pinili niya ito kahit pa na medyo maliit lang ang kwarto. Ang importante lang naman kay Kayla ay meron siyang matitirhan. Kahit pa na kaya naman niyang tumira sa mas marangyang lugar, ay mas pinili niya sa simple, bagamat hindi tahimik dahil sa katabi niyang kasamahan sa apartment ay maingay. Pero kahit na ganoon, sapat na sa kanya ito. Nang tuluyan nang makapasok si Kayla sa kanyang apartment kung saan tinuturing niyang bagong tahanan, lungkot ang bumalot sa kanya. Ngunit kahit na ganoon, hindi niya magawang umiyak. Pakiramdam niya naubos na ang lahat ng kanyang mga luha. Pagod at matamlay na sinalampak ng babae ang kanyang katawan sa maliit na kama. Iniisip niya ang annulment paper at ipapirmahan iyon kay Aaron. Ngunit sa ngayon, kailangan niya munang mag-ipon ng lakas ng loob bago muling humarap sa asawa. Lumipas pa ang ilang linggo, walang Aaron na nagpakita kay Kayla. Naging payapa ang takbo ng mga araw ng babae. Ngunit pakiramdam niya, may kulang. May parte sa kanya na nagpapasalamat siya dahil hindi na siya ginanggambala ni Aaron. Ngunit may parte pa rin sa kanya na parang may kulang. Hindi na siya umaasa. Nahahabulin pa siya ng asawa dahil pakiramdam niya ay wala na rin naman iyong pakialam sa kanya. Maagang napagpasyahang umuwi ni Kayla dahil biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Nagpaalam siya sa kanyang empleyado na mauuna na siyang umuwi. May sarili kasing antique shop ang babae. Inregalo pa ito sa kanya ng asawa noong ika-4 na anibersaryo ng kasal nila dahil batid nito na mahilig siya sa mga antigo. Simula nang umalis si Kayla sa bahay nila, ramdam na ng babae ang paninibago sa kanyang katawan. Madalas siyang makaramdam ng matinding pagkahilo, pagbabaligtad ng kanyang sikmura at halos araw-araw ay nagsusuka siya. May kutob si Kayla na nagbunga ang huling nangyari sa kanila ni Aaron. At hindi nga siya nagkakamali dahil positive ang resulta nang magpiti siya. Hindi pa siya nakontento sa resulta. Sinubukan niyang magpa-check up sa doktor.
Ano pong pangalan nyo? Nakangiting tanong ng front desk nurse kay ni Kyla nang maisipan niyang magpa-prenatal. Ni Kyla, apelyido niyo po? Naikagat pa ng babae ang kanyang ibabang labi. Nag-aalinlangan siya kung gagamitin niya pa rin ba ang apelyido ng asawa o huwag na lang. Ngunit sa huli ay napagtanto niya na hindi pa rin sila tuluyang nagkahiwalay ni Aaron, kaya nagpasya siyang gamitin ang apelyido ng asawa. Valdez. Ni Kyla Valdez po. Nang banggitin iyon ng babae, kitang-kita ni Kyla ang pag-aalinlangan sa ekspresyon ng mukha ng nurse. Pasensya na po ma'am, hindi po namin kayo maaaring tanggapin. Ha? Bakit po? May kailangan po ba akong dokumento na dadalhin or mag-set up ng appointment muna? Sa iba na lang po kayo magpa-prenatal check-up? Bakit po? May problema po ba? Puno kasi ang pasyente. Di magpaset na lang ako ng appointment dito sa susunod. Napakamot sa ulo ang nurse. Kitang-kita sa mukha nito na parang hindi mapakali sa kanyang inuupuan. Ano po kasi, ma'am? Sorry po, pero may tala po sa sistema namin na hindi kayo pwedeng magpa-check up dito. Hindi makapaniwalang napatingin si Kyla sa nurse. Iniisip niya kung may nakaaway ba siya at nagrabyadong mayaman para hindi siya hayaang magpa-check up. Pero wala naman. Ano? Bakit? Sinong may gawa nito? Hindi ko po alam ang detalye, ma'am. Sinusunod lang po namin ang utos sa amin. Try nyo na lang po sa ibang ospital, ma'am. Baka puro unay tatanggapin kayo. Hindi na siya nagpatuloy sa pagtatanong. Sa halip, sinubukan niyang pumunta sa iba pang ospital. Ngunit sa bawat ospital o klinik na kanyang puntahan, iisa ang sagot na kanyang natatanggap. Tumatanggi ang mga ito na bigyan siya ng serbisyo. Pasensya na po ma'am, hindi po namin kayo maaaring tanggapin. Ano bang klaseng ospital to? Bakit hindi kayo tumatanggap ng serbisyo? Gusto niyo bang kasuhan ko ang ospital niyo? Magpapatay ng ospital. Tapos, hindi pala ako pwedeng magpa-check up? Di sana, hindi na lang kayo nagpatayo. O sana, sinira niyo na lang to. Walang kwentang mga ospital. Inis na sigaw niya. Pakiramdam niya ay halos umakyat ang dugo sa ulo niya. Padabog niyang kinuha ang bag niya sa upuan at nagmartsang palabas ng pribadong ospital. Ito na nga lang ang pinakapanghuling ospital na alam niya, pati pa rin pala ito ay hindi siya hinayaang magpa-check up. Napahawak siya sa kanyang maliit na tiyan. Ano bang nangyayari? Hindi naman ako gumagawa ng masama. Bakit parang hinaharangan ako? Nakasimangot niyang wika. Frustrated na napabuntong hininga ang babae. Isa lang ang naisip niyang ospital na puntahan. At kapag hindi pa siya tatanggapin doon, ay maniniwala na talaga siya na siya ang pinakamalas na tao sa mundo sa araw na ito. Dahil wala nang ibang mapuntahan, napilitan siyang pumunta sa ospital na alam niyang hindi siya pwedeng tanggihan. Ang lugar kung saan nagtatrabaho si Aaron, ang lalaking pilit niyang iniiwasan. Nanginginig ang mga kamay na pinihit ni Kyla ang doorknob kung nasaan ng personal clinic ng asawa niya. Nang makapasok, nadatnan niya si Aaron na nakahalukip-kip sa kanyang sariling mesa habang nakapikit ang mga mata. Hindi alam ng babae ang kanyang gagawin. Ngunit sa huli ay nahanap niya ang sarili na humahakbang palapit kay Aaron. Nang makita ang natutulog na asawa, halo-halo ang nararamdaman. Magkahalong pagkasabik at tuwa. Napasimangot siya ng mapagtanto kung gaanong kagwapo ang asawa niya. Pakiramdam niya ay lumabas lamang ito sa magazine ang muka at katawan. Sa pisikal na anyo ay walang mahanap si Kyla na kapintasan sa asawa. Napasimangot tuloy siya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Magugustuhan niya pa rin ba kaya ako kapag malaki na ang tiyan ko? Hindi na ako kasing sexy ng dati kapag lumobo na ang tiyan ko.
Teka, bakit ko ba pinoproblema yun? Galit ako sa kanya. Parang baliw na wika niya. Halos mamula ang kanyang pisngi nang marinig ang mahinang pagtawa ni Aaron. Ngunit nanatili pa rin itong nakapikit. Nangunot ang noo ni Kayla at napayuko upang tignan kung tulog ba talaga ang asawa. Parang nabother bigla ang babae nang makita ang kaunting buhok na humaharang sa mga mata ng asawa. Kaya wala sa sariling inayos niya ang buhok nito. Saktong ginagawa niya iyon ay ang pagdilat ng mga mata na Aaron. Mapupungay ang mga mata nito habang nakatitig sa kanyang asawa. Ramdam na ramdam ni Aaron ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tuwa, galak, pananabik at iba't ibang emosyon ang naglalaro sa kanyang dibdib na ang iba ay halos hindi niya na mapangalanan. Pakiramdam niya ay kulang ang salitang pananabik para sa babae. Iniangat ni Aaron ang kanyang kamay at tinawakan ang pisngi ng asawa. Sa totoo lang, kanina pa siya gising, ngunit mas pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata at pakinggan ang boses ng asawa. Sa una ay natatakot siyang idilat ang kanyang mga mata sa pag-aakalang panaginip lang ang nangyayari. Naramdaman ni Kayla ang marahang paghaplos ni Aaron sa kanyang pisngi. Sa pagkakataong ito, hindi alam ng babae ang kanyang gagawin. May parte sa kanyang puso na gusto niyang itulak sa Aaron, ngunit mas pinili niyang hayaan na lamang ito. Dahil kahit na anong tanggi niya ay hindi maipagkakailang sabik siya sa kanyang asawa. I miss you. Paos na boses ni Aaron. Bakas ang sakit at pangungulila sa boses nito. I miss you. Teka, bitawan mo nga ako. Wika ni Kayla ng matauhan. Tumayo siya ng maayos. Kaagad namang umalarma sa Aaron at umayos ng upo. Inayos ng lalaki ang kanyang coat at napatikhim. Magpapacheck up ako. Masungit na wika nito. Bakit? Anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Wala. Kasi, buntis ako. Umupo ka. Iginiya ni Aaron ang prenatal bed. Nangunot pa ang noo ni Kayla nang makitang hindi man lang nagulat ang asawa sa kanyang pag-amin. Profesional pa nitong binigyan ng instruksyon ng asawa na pakiramdam niya ay parang normal na pasyente lamang siya na Aaron. Nakasimangot namang sinunod ni Kayla ang asawa. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Init ng ulo. Natawa naman si Aaron sa kasungitan ng asawa. Bukod doon, pagkakulo ng dugo ko sa'yo. Aside from that, love. Napaismid bigla si Kayla nang binanggit ng asawa niya ang endearment nila. Maghiwalay na sabi tayo. Nagtatanong ako sa nararamdaman mo. I'm not asking about our marriage. Kahit ilang beses mong sabihin sa akin yan, alam mong di ako papayag dyan. Dadalhin ko rito ang annulment paper bukas. Sa ayaw at sa gusto mo, ay pipirmahan mo yon. Gumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Aaron. Pansin naman ni Kayla na sinadya iyong itanong ng lalaki para iwasan ang usapan nila tungkol sa paghihiwalay. Sumakit ang ulo ko. Kakaikot dito para tanggapin lang ako na magpa-check up sa klinik o ospital man lang. Lahat rinay ko na. Mapapublic man o private pero nakatalaraw sa kanilang sistema na hindi ako pwedeng magpa-check up sa kanila. At ang iba naman nagpapalusot na puno pa raw yung ospital nila eh. Eh nakita ko naman na walang masyadong nagpapa-check up doon. Kunti nga lang ang mga buntis eh. Sa una okay naman sila. Pero kapag babanggitin ko ng pangalan ko, ayaw na agad nila akong tanggapin. Sa kadaldalan ni Kayla, biglang nanlaki ang mga mata niya nang may mapagtanto na isang bagay. Naningkit ang mga mata niya na napatingin kay Aaron na ngayon ay pilit na tinatago ang nakakalokong ngiti. Teka, may kinalaman ka ba rito? Naka-blacklist ang pangalan mo sa bawat klinik o ospital. Simpleng sagot ni Aaron.
Sinabayan pa niya ito ng kibit balikat. May kinalaman ka ba rito? Paano nangyari yon? Yes, I ordered them na huwag kang tatanggapin. Para saan? Para sa akin ka lang magpa-prenatal. Alam mo ba ang pagod ng katawan ko dahil doon? Yung init na tinitiis ko para lang maghanap ng ospital. Para malaman ang ayos ng katawan at ng baby ko. Natin, Nick. Anak natin. Baby natin. Madiing wika na Aaron. Napalunok bigla si Kyla. Umikot ang kanyang paningin sa kabuuan ng personal clinic ng asawa at nag-iisip ng magandang sagot sa lalaki. Hindi mo anak to? Talaga? Kaninong anak yan? Huwag mong sabihin, nagsarili ka, tapos biglang nagkalikha ng bateryan sa sinapupunan mo. Anak ko to, sa naka one night stand ko. Napataas ang kilay ni Aaron. Kitang-kita ni Kyla ang pagtiimbagang ng asawa. Kailan yun? Paano mo nasabing anak niyo yan? Nakaraan lang. Mga kailan? Bigyan mo ako ng exact date. Hindi na mahalaga yon. Mahalaga yon. O palusot mo lang yan para makipag-iwalay sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Kung totoo ang sinasabi mo, bigyan mo ako ng pruweba. Kasi ako, mataas ang kompetensya ko na anak natin yan. Nakainom ako nun. Hindi ko na maalala ang mukha ng lalaki. Don't fool me, love. Alam kong anak natin yan. Paano mo nasabi? Because I'm a doctor. Hindi porket doktor ka, ay alam mo na lahat? Love, don't you remember the night we made love? Exactly 11 p.m. We started. At halos mag-umaga na tayo. Nangako ako ng gabing yun na bubuntisin kita. Nakailang round nga tayo nun. Namula ang pisngi ni Kyla. Sa totoo lang ay hindi niya na maalala ang ibang detalye. Nagulat nga siya dahil parang malinaw pa sa utak ng asawa ang nangyari noong gabing iyon. Ano ngayon kung anak mo to? Hindi porket may anak na tayo, Aaron, ay babawiin ko na ang desisyon ko. Makikipaghiwalay pa rin ako sa'yo. Sa ayaw mo man o sa gusto. Ayusin natin to. Bumalik ka na sa bahay. Hindi na ako babalik doon, Aaron. Sige, kung gusto mo ay palit tayo ng tinitirhan. Ako ang sa apartment mo at ikaw naman sa bahay natin. Hindi ako mapakali kung nandoon ka. Masyadong maingay ang lugar doon. Alam kong di ka pa naman makatulog ng maayos kapag maingay. Ayoko, Aaron. Ikaw ang tumira sa sarili mong bahay. At saka paano mo nalaman na nasa isang apartment ako nakatira? Ini-stalk kita, Nick. Look, I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Nagulat ako paggising ko. Wala ka na. Pwede bang huwag ka nang umalis ng bahay? Pwede ba kapag galit ka, ako na lang muna ang aalis para lumamig ang ulo mo. Hindi ako makatulog kapag iniisip ko na wala ka sa bahay. Kaya para mapanatag ako, hinanap ko kung saan ka nagpunta o kung komportable ka ba sa tinitirhan mo. Nanikip bigla ang dibdib ni Kyla. Why are you acting like you care about me, even though you don't? Nick, I always care about you. I always care about our future. Hiyan na naman tayo sa kinabukasan na yan. Naka-look up ka na naman sa kinabukasan natin. Na hindi mo nga maayos kung ano ngayon ang nasa present natin, Aaron. If you really care about us, about me, huwag kang puro salita, Aaron. Puro ka salita eh. Kulang ka naman sa aksyon. Kaya nga hayaan mo kung bumawi ngayon. Ilang chance ba ang bibigay ko sa'yo, Aaron? One last chance, Nick. Bigyan mo ako ng pagkakataon ngayon. Ipapakita ko sa'yo na magbabago na ako. Nasa malayo ng usapan natin, Aaron. Nandito ako para magpa-check up sa'yo. Gawin mo na lang trabaho mo. Magpapahinga pa ako pag uwi. Masyado ako napagod, kakaikot sa mga ospital para tanggapin lang ako. Pero, pina-blacklist mo ang pangalan ko. Gusto mo bang magpahinga muna? Matulog ka muna rito sa prenatal bed. Hihintayin kitang magising bago ko i-check ang baby natin. Huwag na. Gusto ko sa apartment na lang ako matutulog. Hatid kita pagkatapos para... Pwede ba, Aaron?
Gawin mo na lang ang trabaho mo. Natahimik bigla ang lalaki. Kitang-kita naman ni Kayla ang pagguhit ng sakit sa mga mata ng asawa na kaagad namang nagdurot sa babae ng suntok ng konsensya. Ngunit kahit na ganoon, nasabi niya na at hindi niya na mababawi pa ang mga katagang sinabi niya rito. Tahimik na ginawa ni Aaron ang utos ng asawa na i-check up siya. Ngunit kahit na ganoon, ramdam na ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay. Magkahalong takot at kaba ang kanyang nararamdaman na baka ay nawalan na talaga ng pagmamahal sa kanya si Kayla. Totoo nga kasi na halos ibuhos niya ang kanyang oras at atensyon sa trabaho. Ngunit nagkakamali ang kanyang asawa sa sinabing nakakalimutan na niya ito dahil hindi kayang kalimutan ni Aaron si Kayla. Halos segundo ang lumilipas ay naaalala niya ang asawa. At para sa lalaki, ang kanyang asawa ang dahilan kung bakit gusto niya pang mabuhay sa mundo. May mga bagay lamang na hindi niya kayang sabihin kay Kayla. Bagay na hindi naman iyon naintindihan ng kanyang asawa. Ngunit hindi iyon magawang sabihin ni Aaron. Hindi niya kayang sabihin sa asawa ang lahat. Aalis ka na ba? Nag-aalinlangang tanong ni Aaron nang tumayo na si Kayla mula sa pagkakaupo nang matapos niya na itong i-check. Obvious ba? Tapos na akong magpa-check up kaya aalis na ako. Sigurado ka ba? Akala ko ba pagod ka? Pwede kang magpahinga rito. Okay na ako. Sa apartment na lang ako magpapahinga. Hindi ko kailangan ng concern mo. Bigay mo na lang yan sa iba. Hindi na hinintay pa ni Kayla na sumagot si Aaron dahil bigla na lamang niya itong tinalikuran at lumabas. Paglabas ng klinik, nasa gilid na ng daan ang babae nang mapagtanto na naiwan pala niya ang kanyang bag sa klinik ng asawa. Napakamot siya ng ulo sa inis at napagdesisyonang bumalik sa klinik ng asawa. Pero nasa harap pa lang siya ng pinto at takmang pipihitin na sana ang doorknob. Ngunit bigla siyang napatigil nang marinig ang pag-uusap mula sa loob. Dahil medyo napalakas ang pag-uusap sa loob, rinig na rinig naman iyon ng nasa labas. Mas lalong dinikit ni Kayla ang kanyang tenga sa pinto para mas lalong maging malinaw sa kanya ang usapan. Rebecca, sasabihin ko naman sa kanya. Huwag nga lang ngayon. Naghanap pa ako ng tiyempo. Agad na nagpantig ang tenga ni Kayla nang banggitin ni Aaron ang pangalan ng kanyang ex-girlfriend. Halos nanikip ang dibdib ni Kayla nang unti-unti na niyang napagtagpi-tagpi ang lahat kung bakit naging malamig ang pakikitungo sa kanya ng asawa, kung bakit ay parang walang pakialam sa kanya sa Aaron. Kailan, Aaron? Puputi lang yata ang buhok ko pero hindi mo pa nasasabi sa kanya ang totoo. Magtitis ka lang ba sa ganito? Rebecca, nahihirapan din ako. Ayoko makita kang ganyan. Ayoko makita na nagtitiis ka at nasasaktan sa isang sitwasyon na hindi mo gusto. Sinabi ko na sa'yo, sumama ka na sa akin sa US. Hindi ko pa kayang iwan si Kayla. Alam mo yan. Nangilid ang mga luha ni Kayla sa narinig. Sa pag-uusap pa lang ng dalawa, doon niya napagtanto na nagtitiis lang pala si Aaron sa kanya. Pakiramdam niya ay matagal nang may relasyon si Aaron at Rebecca. Naghahanap lang ang lalaki ng tiyempo na sabihin sa kanya ang totoo. Napaatras si Kayla. Nanginginig ang kanyang tuhod habang naglalakad palayo para hindi natuluyan pang marinig ang sunod pang pag-uusap ng dalawa. Pagka-uwi ng babae sa kanyang apartment, doon niya binuhos lahat ng sakit. Hanggang sa nakatulugan niya na nga ang kakaiyak nang hindi niya man lang namalayan na hindi pa pala siya nakakain. Nagising si Kayla sa sunod-sunod na katok mula sa pinto ng kanyang apartment. Parang lantang gulay siyang tumayo at binuksan ang pinto. Halos mawala ang antok niya nang tumambad sa kanyang harapan si Aaron.
Bahagya pang kinusot ng babae ang kanyang mga mata. Inaakalang nananaginip lamang siya. Hawak-hawak ng kanyang asawa ang kanyang bag na naiwan. Sa kabilang kamay ay isang paper bag. Anong ginagawa mo rito? Malamig nitong tanong. Napatingin siya bigla sa kalangitan. Napapansin niyang parang uulan dahil sa dilim ng kapaligiran. Pakiramdam niya ay pati ang panahon ay umaayon sa kanyang emosyon na dinadala ngayon. Okay ka lang ba? Bakit parang namamaga ang mata mo? May problema ka ba? Ang tanong kong sagutin mo, Aaron. Naiwan mo kasi tong bag sa klinik kaya naisipan kong puntahan ka rito at ibalik sa'yo. Bago ako pumunta rito ay umuwi muna ako sa bahay natin at pinagluto ka. Hindi ka pa ba nakakain? Niluto ko ang paborito mong pagkain. Ibigay mo na sa akin ang bag ko. Umalis ka na agad. Parang uulan na. Paano tong pagkain na niluto ko? Sayang naman. Ang bag sabi. Ibigay mo na. Bingi ka na. Gusto mo ba talagang sigawan kita? Nick, galit ka pa ba? Sorry na. Bakit, Aaron? Anong gusto mo? Ang maging masaya ako? Ayusin natin to. Ginagago mo ba ako? Alam mo, hindi kita maintindihan. Ang hirap mong intindihin. Kaya ka ba naging concern ngayon sa akin? Dahil alam mo, nabuntis ako? Dahil ba sa bata kaya ka nagkakaganyan? Kung ganyan lang din naman ang iniisip mo. Kaya kong buhayin ng bata, mag-isa. Kaya ko, nang wala ka. Ayokong lumaki ang anak natin nang walang kinikilalang ama. Ayoko rin lumaki ang anak ko na nakikitang napipilitan lang akong mahalin ng ama niya dahil nabuo siya. Nick, ano bang pinagsasabi mo? Are you cheating on me, Aaron? Saan mo nakuha yan? Alam mong hindi ko kayang gawin yan sa'yo. Ha! Ang galing mong ring magpaikot ng utak kaya no? Akala mo ba uubra sa akin yan? Hindi mo ako makukuha sa maang-maangan mo, Aaron. Nick, hindi talaga kita maintindihan. Ipaintindi mo sa akin, please, so that I can explain myself. Sige, umpisahan natin ang tanong na to. Bakit ka biglang lumamig sa akin? It was just my personal problem. Personal na problema? Saan? Sa pamilya mo ba, Aaron? Okay naman kayo ah. Okay din naman sila sa akin. Malalaman ko rin naman kung may problema ka na sa personal mong pamilya. Kasi umaabot din naman sa akin ng impormasyon na yon. Hindi ko pa kayang sabihin ngayon, Nick. Na ano, Aaron? Ano ang hindi mo kayang sabihin sa akin? Sabihin mo na. Pagod na ako, Aaron. Pagod na ako. Mga panang sagot sa mga katanungan ko sa'yo. Nick, please. Narinig kitang kausap si Rebecca. Di ba ex mo yon? Paano't nagkikita pala kayo ng di ko alam? Narinig mo ang pag-uusap namin? Oh, ba't parang gulat na gulat ka? Natatakot ka bang marinig kong tinatago niyo ang relasyon yung dalawa? At may balak pa talaga kayong pumunta sa US? Eh di umalis kayo. Wala akong pakialam. Kahit magsama pa kayo na dalawa, hindi ako iiyak para lang dyan. Sigaw nito. Ngunit taliwas naman ang kanyang huling sinabi sa nangyari. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbadya ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung bakit mabilis ang pagiging emosyonal. Sa isip niya siguro, dala na ito ng kanyang pagbubuntis. Marahas na napabuntong hininga sa Aaron. Mabilis siyang lumalapit sa asawa at niyakap ito. Pilit naman siyang tinutulak ni Kayla. Ngunit, imbes na bitawan ang babae, ay mas lalong hinigpitan pa ni Aaron ang pagkakayakap dito. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maawa sa kanyang asawa na ngayon ay nakayakap pabalik sa kanya. Bahagya pang sumisinghot-singhot na parang bata. About sa US na pinag-usapan namin, ay merong ospital na kinakailangan ng mga doktor. Rebecca wants me na magtrabaho doon. May parte sa akin na gusto ko. Pero ayokong iwan ka rito sa Pilipinas. Kaya humihingi ako sa kanya ng oras na bigyan pa ako ng palugit para kausapin ka. Kasi hindi ko pa kaya. Nahihirapan akong sabihin sa'yo kasi
Ayokong iwan ka, Nick. Malaking halaga ang inaalok nilang pera. Pero mas higit na mahalaga ka sa akin. Kaya nagdadalawang isip ako kung papayag ba ako sa alok niya o hindi. Talaga? Natawa bigla si Aaron sa asawa. Pinisil nito ang namumulang ilong ni Nikayla. Kahit papuntahin ko pa siya sa iyo bukas, kung anong sinabi ko sa iyo, ay hindi nang sasabihin niya. Tinupad nga ni Aaron ang kanyang sinabi. Nakapag-usap nga si Rebecca at Nikayla. Sa huli ay nagpaalam si Rebecca na pupunta ng ibang bansa dahil hindi niya na mapilit pang sumama sa kanya si Aaron. Kailan ka lilipat sa bahay natin? Malambing na wika ng lalaki sa asawa nang pumunta ito sa kanyang klinik para mag-prenatal ulit sa kanya. Kahit nagkaayos na kasi sila ng asawa niya, ay nasa apartment pa rin ito umuuwi. Napairap naman si Nikayla sa narinig. Oo na, uuwi na ako ron. Aniya at gulat namang napatingin si Aaron sa asawa. Mabilis niya itong nilapitan at niyakap. Natawa pa si Nikayla nang bahagya pa siyang hinalik-halikan ng asawa sa noo. Thank you, love. Pangako, babawi si Mr. sa'yo. Basta, mangako ka sa akin na kapag may problema ka, sabihin mo. Huwag na huwag mong itatago sa akin. Ang gusto ko ay sabihin mo sa akin, kung may bago mong oportunidad man na trabaho ang darating sa'yo, sabihin mo sa akin. I-inform mo ako. Hindi naman kita pipigilan. Huwag lang yung sobrang layo dahil pakiramdam ko, hindi ako makahinga kapag malayo ka. Patay na patay ka talaga sa akin. Natatawang wika ni Aaron. Napasimangot naman si Nikayla. Huwag ka nang magtatago ng mga bagay sa akin Wala ka namang tinatago sa akin, di ba? Imbes na sagutin ang tanong ng babae, binigyan siya ng kanyang asawa ng magaang halik. Ngunit nang tumugon si Nikayla sa halik niya, ay nauwi ito sa mapusok na halikan. Nang maghiwalay na ang mga labi nila, pareho silang napahabol ng hininga. Bumalik na nga si Nikayla sa kanilang bahay at muling bumalik sa normal ang relasyon nilang mag-asawa. Malawak ang ngiti ng babae habang nagluluto siya sa kanilang kusina. Malaki na ang tiyan niya dahil mga 4 na buwan na ang kanyang dinadala. At sa loob ng 4 na buwan na iyon ay hindi na sila nag-aaway ni Aaron. Ganito rin naman kasi sila dati. Bigla kasing nagbago ang trato sa kanya ng asawa noon. Pero ngayon, nauunawaan na niya ang asawa dahil na-solve na niya ang issue na iyon. Wala na siyang rason para magalit dito. Napapansin din ng babae na mas lalong naging mapasensyahin sa kanya ang asawa, lalo pa at buntis ito. Naging mas maalaga na rin ito sa kanya na para bang isa siyang babasaging baso kung mag-aruga sa kanya. Ang aga mong nagising Ipinagluto kita. Hindi mo na kailangan gawin yan. Kaya ko namang magluto bago pumunta sa trabaho. Lumapit si Aaron sa asawa habang hinahalo ang mga ingredients sa sabaw na niluluto niya. Ang bango. Napahagik-gik si Nikayla. Hindi niya alam kung saan doon ang mabango. Sa kanyang niluto ba? O sa kanyang leeg kung saan nakasubsob ang muka ng kanyang asawa roon at bahagya pang inaamoy-amoy ang kanyang leeg. Alin, leeg ko o ang niluto ko? Pareho. Pero mas mabango ka pa sa umaga. Nambobola ka na naman Kailan ko pa binola ang misis ko? Ngayon lang. Parang ayoko nilang magtrabaho nito. Gusto mo bang mag-day off? Mag-half day na lang muna ako. Ano ka, estudyante? May asikasuhin lang muna ako tapos uuwi na ako. Mamamasyal tayo. Saan naman? Masakit tiyan ko kakalakad. Bakit? Tiyan mo ba ang maglalakad? Hinarap ng babae ang asawa at mahina itong hinampas. Nakakainis! Napaka-sarkastiko mo talaga. Saan mo ba gustong pumunta? Hindi ko alam. Wala naman akong maisip na puntahan.
Pero maya-maya siguro, pupunta ako sa antique shop para i-check kung kumusta na yon. Pagkatapos siguro bibisitahin kita doon sa klinik mo. Yan ba ang walang alam kung saan ka pupunta? Natatawang tanong ni Aaron sa asawa. Naisip ko lang kasi. Hindi ka pa tapos sa pagluluto? Masyado ka namang excited. Heto na, tapos na. Umupo ka muna roon sa upuan at ipaghahanda kita ng makakain. Ang sweet talaga ng misis ko. Uwi ka ni Aaron, sabay halik sa pisngin ng asawa bago sinunod ang utos ni Kyla. Natawa ang babae nang makita si Aaron na parang isang bata na nakaupo at naghihintay na mabigyan ng candy. Matapos ilagay ni Kyla sa mangkok ang niluto niyang ulam, nilapag niya na ito sa mesa. Kasunod naman iyon ay ang kanilang mga plato. Si Aaron na ang nagsandok ng pagkain para sa kanilang dalawa. Pagkatapos, tinikman naman ng lalaki ang luto ng asawa. Samantala, si Kyla naman ay ang nag-aabang sa reaksyon ng asawa. Pilit nang umiti si Aaron at pilit nang inunguya ang ulam na niluto ng asawa. Palihim siyang nababuntong hininga dahil may mga bagay na hindi pa talaga tuluyang alam ng asawa. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Hindi ba masarap ang luto ko? Nag-aalalang tanong ni Kyla. Kinuha nito ang kutsara at tinikman ang kanyang niluto. Natigil siya nang marinig ang mahinang pagtawa ng kanyang asawa habang nakatingin sa kanya. Huwag ka mag-alala. Masarap ka pa rin magluto, kagaya ng dati. Napasimangot si Kyla. Totoo? Sige, joke na lang nga yun. Napairap naman si Kyla sa sagot ng asawa. By the way, how's your day? Kapag sa work ka at dito lang ako sa bahay, wala akong ginagawa kundi matulog, kumain, at matulog ulit. Kung minsan naman magdidilig ng halaman sa hardin, tapos maglilinis. Kapag napagod, matutulog ulit. Tapos kapag kinagabihan, naghihintay sa pag-uwi mo. Napansin ni Kyla na tulala lamang sa kanya ang asawa habang nakatingin sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Natawa si Aaron sa sinabi ng asawa. Napapansin ko lang, masyado kang mas gumanda nang nabuntis kita. So balak mo ba akong buntisin ulit? Gusto mo ba? Mas lalo kang pumuti kasi. Nakangising turan pa nito. Napairap naman si Kyla. Paano ako hindi puputi? Halos buong araw ay dito lang ako sa bahay. Kaya nga mamaya, mamamasyal tayo. Napangiti naman si Kyla sa narinig. Matapos kumain, nagpaalam na sa kanya si Aaron na aalis na. Hindi naman nakaligtaan ng babae na balutan ng baon ng asawa. Halos araw-araw naman niyang ginagawa iyon, kaya sanay na si Aaron doon. Hindi niya rin naman mapipigilan si Kyla dahil iyon lang ang pinagkakaabalahan niya. Ayaw niya rin kasi na palabasin na ang asawa nang wala siya. Dahil natatakot siya na baka kung ano ang mangyari sa babae. Katulad ng sabi ni Kyla ay bumisita siya sa kanyang antique shop. Nagkaroon sila ng kaunting tsikahan ng kanyang empleyado bago nito napagdesisyonang pumunta na sa klinik ng asawa. Kumatok muna ng pinto si Kyla sa harap ng klinik. Nang wala man lang bumukas o sumagot ay binuksan niya na ang pinto. Bumungad sa kanyang harapan ang asawa na nakahalukip-kip sa desk. Kaagad siyang lumapit dito. Habang tinititigan ng mabuti ang asawa, doon niya lang napansin ang eye bags sa ilalim ng mga mata ni Aaron. Nangilid ang luha niya nang mapagtanto kung gaanong kapagod ang kanyang asawa. Hindi inaasahan ni Kyla ang pagdilat ng mga mata ng asawa. Nagtama agad ang paningin nila. May kung anong uri ng emosyon ang gumuhit sa mga mata ni Aaron na hindi mabasa ng babae. Ngunit sa huli ay bigla ring nawala iyon. Pasyal tayo.
Antok ka pa ba? Gusto mo ba bang matulog? Matulog ka muna. Hihintay na lamang kitang magising. Medyo pagod na rin kasi ako. Magpahinga na muna tayo. Nagulat siya nang biglang tumayo ang asawa. Napatili siya nang bigla siya nitong buhatin ng naka-bridal style. Dinala siya ni Aaron sa prenatal bed at pinahiga roon. Akmang aahon na sana si Kyla at napatawa pero tumalon ng asawa niya katabi niya. Kaagad niyang niyakap ang babae ng mahigpit at sinubsob ang muka sa leeg ng asawa katulad ng palagi niyang ginagawa. Aaron, wala ka namang tinatago sa akin, di ba? Wala sa sariling tanong ni Kyla. Naramdaman naman niya na mas lalong humigpit ang yakap sa kanya. Imbis na sagutin siya, maya-maya pa ay narinig nito ang mahinang paghilik ni Aaron. Kaya naman napatawa na lang siya. Humarap sa asawa at niyakap din ito pabalik. Nang magising ang lalaki, saka lamang sila nag-ayos pareho para mamasyal. Habang nasa biyahe, panay suliyap ni Aaron sa asawa. Kapag magtatama naman ang kanilang mga mata, isang tipid ng ngiti ang ginagawad niya dito. Nahimigan ng babae ang pagkakaiba sa kanyang asawa, pero hindi niya alam kung ano ba iyon. Sa huli, binaliwala na lamang niya iyon at hinayaan na lamang na i-enjoy ang sarili sa pupuntahan nila ni Aaron. Alam ko na kung saan tayo pupunta. Saan naman? Hindi na nakasugot pa sa Aaron nang biglang tumigil ang kotse sa isang pamilyar na lugar. Lumabas si Aaron sa kotse at pinagbuksan ng pinto si Kyla. Nangilid ang luha ng babae nang makita sa di kalayuan ang tela kung saan napapalibutan ng mga kandila na nakahugis puso. Sa labas naman ng mga kandila ay may isang tela rin doon kung saan nakalapag ang juice at mga pagkain. Pero napansin ni Kyla na puro gulay at prutas ang mga iyon. Naaalala mo to? Sunod-sunod namang napatango si Kyla habang nagbabadya ang mga luha niya. Natawa naman si Aaron sa reaksyon ng asawa at nilapitan ito. Niyakap niya ito ng mahigpit at inaalo ang emosyonal ng buntis na asawa. Sino naman ang makakalimot sa lugar kung saan tayo unang nag-date at kung saan ka nag-propose sa akin? Wika niya nang tuluyan ng tumahan. Matagal na rin tayong hindi nakapunta rito. Masyado na nating nakakalimutan ang lugar na to sa dami ng mga pangyayari. Sino nagsabing nakakalimutan ko to? Hindi ko to makakalimutan, no? Hindi lang natin siya napuntahan, pero hindi ibig sabihin nun nakakalimutan na natin. At saka, normal lang sa mag-asawa na may pagbabago. Matagal ko na sanang gusto kong ipasyal ka rito kaso lang, abala ako palagi sa trabaho. Paano ba naman kasi? Lunod na lunod ka sa trabaho mo. Tapos sa tuwing pupunta rin lang naman ako roon ay parang natutulog ka lang naman. Natawa si Aaron nang marinig ang himutok ng kanyang asawa. Kaya nga bumabawi na ako sa'yo ngayon. Kailan mo pa naisip to? Kanina lang habang nagmamaneho. Kaya naisip kong bumili muna at pumunta rito para ihanda ang date natin. Tapos dumiretso ako sa klinik at naghintay sa'yo. Tanda-tanda na natin. May date-date pang nalalaman. Bakit? Wala naman yun sa edad oh. At isa pa, nasa edad 30 pa lang naman tayo. Ikaw lang yun. 28 pa ako, no? Natatawang turan ni Kyla. Nasa edad 25 ang babae nang ikasal siya kay Aaron. Ngunit kahit na ganoon ay wala siyang pinagsisihan. Maraming dagok ng problema ang dumating sa kanila. Mula sa una ay tutol ang mga magulang nila sa kanilang relasyon. Ngunit sa huli ay wala silang nagawa dahil pareho nilang pinaglaban ang pagmamahalan nila sa bawat isa. Napatili bigla si Kyla nang bigla siyang buhatin ng asawa ng naka-bridal style.
napakapit naman ng babae sa batok ng kanyang asawa. Inilapag siya nito sa tela kung saan napapalibutan ng mga kandila. Kinuha ni Aaron muna ang lighter sa bulsa niya at isa-isang sinindihan ang mga kandila. Corny mo naman, di na ako kinikilig. Wika nito at pilit na tinatago ang kanyang ngiti. Wala naman akong sinasabi na dapat kang kiligin. Ang tanda mo na. Kilig pa hinahanap mo. Napairap naman si Kyla. Kahit kailan talaga, panira ka talaga. Natawa naman si Aaron sa ismid ng asawa. Ikaw kayang panira. Napagod ako kakaprepare nito tapos sasabihin mo lang na ang corny ko. Asus, tampo na yan agad. Kiss mo na lang ako para mawala. Inuuto mo na naman ako. Halik lang eh. Pasalamat ka't buntis ka. Nakangising wika ni Aaron, kaya napangisi rin naman si Kyla. Bakit? Kapag hindi ako buntis, anong gagawin mo sa akin? Inilandas ni Aaron ang kanyang daliri sa mukha ng asawa, pababa sa leeg nito. Kusang lumabas sa labi ng babae ang pagdaing nito. Sobra pa salik. By the way, bakit puro gulay at prutas ang nasa tray? Siyempre, dahil buntis ka. Kailangan talaga yan. May vegetable salad din dyan. Talaga? Sinong nagluto? Sandaling hindi nakasagot si Aaron sa asawa. Bahagya pa nitong iniwas ang tingin kay Kyla na parabang natatakot na magtama ang paningin nila ng babae. Binili ko lang. Utal na wika nito. Ngunit napabuntong hininga na lamang ang lalaki nang mapansin na hindi naman napansin ng asawa ang kanyang pagkautal. Kinuha na ni Kyla ang kutsara at tinidor at tinikman ang vegetable salad. Kaagad naman siyang lumapit sa asawa at sinubuan ito. Mga hating gabi na nang makauwi ang dalawa. Dahil parehong pagod sa naging biyahe, ay maaga pa silang natulog na dalawa. Kinabukasan, katulad ng dati, ay mas naunang gumising si Kyla para paglutuan ng asawa. Niluto niya ang paboritong ulam ng asawa. Sinamahan niya pa ito ng bagoong. Sarap naman yon. Siyempre, kailan ba ako nagluto ng hindi masarap? Kaya nga ako palaging ginaganahan kumain dahil sa luto mo eh. Kaya nga palaging ubos ang mga niluto ko sa'yo. Ni wala man lang natira ni kahit isa sa baunan mo. Pakiramdam ko pati baunan mo, dinidilaan mo talaga. Natatawang wika ni Kyla. Isang pilit ng ngiti naman ang ginawad ni Aaron sa asawa. Lumapit siya sa asawa at niyakap ito ng mahigpit. Kahit pa naglulugay ito ng kanyang mga niluluto. Mahal na mahal kita, Kyla. Tandaan mo yan. Biglang wika ni Aaron na parang wala sa sarili. Nahimigan ng babae ang tila pagkakaiba sa kanyang asawa. Ikaw napapansin ko, mas naging sweet ka ngayon sa akin. May kasalanan ka ba sa akin, ha? Biro pa nito. Ngunit, imbes na matawa si Aaron, ay naramdaman ng babae ang mas lalong paghigpit ng yakap niya. Hindi kumibo si Aaron. Bahagya pa nitong dinampian ng halik ang batok ni Kyla. Masama bang maging sweet sa'yo? Dati pa naman akong sweet Oo nga, pero pakiramdam ko mas sumobra ka lang ngayon. Makalipas ang ilang minuto ay napagdesisyonan nilang kumain ng dalawa. Binalutan na rin ni Kyla ang asawa ng baon bago ito umalis papuntang trabaho. Habang nasa kwarto si Kyla, kakatapos lang niya maligo. Napansin niya ang cellphone ni Aaron na naiwan sa bedside table nila. Kaagad niya iyong kinuha. Wala sa ugali ng babae na magbukas ng cellphone ng asawa. Ngunit may kung ano ang nag-udyok sa kanya na buksan iyon. Dahil walang password ay nabuksan niya agad iyon. Kusang napindot niya ang apps na messages. Napabuntong hininga siya nang wala man lang itong makitang kahina-hinala dito.
Naisip niya na puntahan ang pinagtatrabahuan ng asawa para ibigay ang cellphone. Alam niya kasi na kailangan ito ni Aaron. Baka may mga importante pang tao ang biglang tumawag sa asawa. Nang makarating sa mismong ospital na pinagtatrabahuan ng asawa, nasa hallway pa lamang siya patungong klinik nang biglang mag-ring ang cellphone ni Aaron. Nang makita ang unknown number, nangunot ang noo niya. Nag-aalinlangan siya kung sasagutin niya ba iyon o hindi. Ngunit parang may sariling utak ang kamay niya at sinagot ang tawag. Nang itapat niya ang cellphone sa tenga at marinig ang boses ng tao mula sa unknown number, pakiramdam na ni Kyla ay parang natuod siya sa kanyang kinatatayuan. Aaron, kailan mo ba sasabihin sa kanya ang totoo? Gusto mo ba na ako na lang ang magsabi sa kanya about sa atin? Hindi mo kailangan matakot. Nandito ako. Dadamayan kita. Huwag ka matakot basta ako ang kasama mo. Handa kitang samahan sa lahat, Aaron. Please, pumunta ka na rito sa US. Hindi na ako makakatulog sa kakaisip kung kumusta ka na riyan sa Pilipinas. Nagbadya ang mga luha ni Kyla. Hindi pa tapos sa kanya ang mga masakit na salitang narinig niya mula kay Rebecca. Nang biglang dumaan ng isang janitor na nagtutulak ng mga basura. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang makita ang mga niluto niyang ulam na nakatapon sa basurahan. Alam niyang luto niya iyon. Kilala niya ang mga luto niya. Halos hindi makapaniwala si Kyla sa kanyang nakita. Kaya para makumpirma kung tama ba talaga o hindi ang hinala niya, ay tinanong niya ang janitor na lalaki. Saan po galing ang pagkain na yan? Sayang naman. Pilit na pinatatag ni Kyla ang kanyang boses habang tinatanong iyon sa janitor. Sa klinik po ni Sir Aaron, ma'am. Ewan ko nga po eh. Kada kuha ko ng mga basura sa kanyang klinik, palaging may mga pagkain na natatapon. Siguro hindi masarap ang luto kaya ganun ang... Hindi na natapos ang sasabihin ng janitor nang makita si Aaron na papalapit sa kanilang direksyon. Nang makita ng lalaki ang asawa, bakas ang gulat sa mukha nito. Napalipat-lipat ang tingin niya sa basurahan at kay Kyla. Kitang-kita nito ang galit sa mga mata ng asawa. Mabilis na tumalikod ang babae. Mabilis ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa labas ng ospital. Patuloy ang kanyang paglalakad nang biglang hilahin ni Aaron ang kanyang pulsuhan. Agad na pinalis ni Kyla ang luha niya na kanina pa pumapatak dahil sa halo-halong nararamdaman. Alam mo ba yung pakiramdam na gumigising ka ng maaga para paglutuan ka? Tapos, itinatapon mo lang pala. Hindi mo ko maintindihan. Lintik na! Yan ka na naman sa hindi ko maintindihan. Palagi na lang hindi ko maintindihan kasi di mo naman pinapaintindi sa akin lahat. Hindi ako pwedeng kumain ng ganoon. Hindi ako pwedeng kumain. Makakasama iyon sa kalusugan ko. Lalo na at nagpupuyat ako sa trabaho. Eto na naman. Trabaho na naman ang pag-aawayan natin. Ano? Kaya mo tinatapon yun para mabigyan mo ka ng magandang kinabukasan? Pwede mo namang sabihin sa akin na ayaw mong kainin yon, Aaron. I'm sorry. Ayoko kasing ma-feel bad ka. Ayokong makakapagbigay sa'yo yun ng sama ng loob. Lalo na at buntis ka pa. Bakit? Naisip mo ba na makakapagbigay din sa akin to ng sama ng loob? Na tinatapon mo lang pala ang mga niluto ko para sa'yo? Sorry. Sorry na naman? Sige, pagbibigyan kita. Ngayon, paano mo naman i-explain sa akin ang tungkol kay Rebecca? Wala na kaming komunikasyon ni Rebecca. Lumabas din ang mismo sa bibig mo ang lahat ng kasinungalingan mo. Hindi ko maintindihan. Hindi mo maintindihan? Tumawag si Rebecca sa mismong number mo. Anong sabi niya? Bakit parang takot na takot yung boses mo? Natatakot ka ba na baka matuklasan ko
na may relasyon pa rin kayo hanggang ngayon? Matagal nang tapos ang relasyon namin. Hanggang kailan mo ko gagawing tanga, Aaron? Ilang chance pa ba ang dapat na ibigay ko sa'yo? Let me explain. Sa maraming chance na binibigay ko sa'yo, hindi ka pa tapos mag-explain sa akin? Hindi ko pa kayang sabihin sa'yo lahat. So, kailan mo balak sabihin sa akin ang lahat? Kapag pumuti na ang buhok ko? Hinihintay mo bang tumunog ang kampana sa langit? Hindi ko intensyong saktan ka. Alam ko na marami akong pagkukulang. Pero mahal kita. Hindi ko na alam kung papaniwalaan pa ba kita. Sinubukang ihakbang na Aaron ang kanyang mga paa patungo kay Nikayla. Ngunit napaatras naman ang babae. Kitang-kita ni Nikayla ang bahid ng sakit at kirot sa mga mata ng asawa. Pero para sa kanya, masigit na nasasaktan siya sa nangyari. Parang binagsakan ng langit sa Aaron habang sinusundan ang papalayong asawa. Ni hindi niya magawang ihakbang ang mga paa niya para habulin si Nikayla. Gulong-gulo na siya sa mga pangyayari. Hanggang mawala na sa paningin niya ang kanyang asawa ay hindi man lang siya gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Bigla na lamang ay naramdaman ni Aaron ang kakaibang pakiramdam. Agad siyang napangiwi nang maramdaman ang sakit ng kanyang tiyan. Hindi pa man nakabawi ay unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Kinaumagahan, nakatulugan na ni Nikayla ang kakaiyak. Ngunit pagising niya ay mas lalo siyang nakaramdam ng bigat sa dibdib nang hindi man lang umuwi si Aaron. Makalipas ang ilang mga araw ay walang paramdam sa kanya ang asawa. Naisip niya na imbes na ilugmok ang sarili sa bahay ay mas minabuti niyang lumabas at pumasok sa antique shop. Tinutulungan niya ang kanyang empleyado sa pagbabantay sa shop. Malapit nang gumabi, naglilinis si Nikayla sa antique shop niya. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto. Lumantad sa kanyang harapan si Aaron. Nang magtama ang paningin nila, bakas sa mukha nito ang lungkot. Ilang araw pa lang ang lumilipas, ay mapapansin na ang kaunting pagpayat ni Aaron. Nangunot naman ang noon ni Nikayla nang mapansin iyon. Ngunit sa huli ay napalitan ng pagsalubong ng kanyang kilay. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo. Hindi ko kailangan yan. At bakit ka pa nagpakita? Alam mo ba na okay ang buhay ko noong hindi ka nagpakita sa akin? Aalis ako. Wika nito na nagpatigil kay Nikayla. Saan ka pupunta? Pupunta ako ng ibang bansa. Natawa ang babae, ngunit ramdam na ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib sa sinabi ni Aaron. Hindi man niya banggitin kung saang bansa iyon ay batid na niya kung saan iyon. Kanino? Kay Rebecca? Kung ilan naman ang pinunta mo rito, ay masasabi ko lang na wala akong pakialam. Kahit magsama pa kayo doon, wala akong pakialam. Nagkakamali ka sa iniisip mo, Nick. Iahanda ko na lang ang mga papeles ko bukas para sa annulment papers natin. Para bago ka pumunta sa kanya, ay wala kang sabit. Hindi ako makikipag-iwalay sa'yo. Pinapatawa mo ba ako, Aaron? Anong akala mo sa akin, tanga? Iba, ang intensyon ko roon sa ibang bansa. Wala akong pakialam. Pareho pa rin yun. Nasa parehong bansa pa rin kayo. Magkasama kayo. Lumipas ang ilang mga araw na panunuyo ni Aaron kay Nikayla. Gustuhin mang pumunta ni Aaron sa ibang bansa upang ayusin ang kanyang sarili, ngunit hindi niya iyon magagawa sa tuwing iisipin niya na nagtatanim sa kanyang asawa ng sama ng loob. Napatingin si Nikayla sa kalangitan. Kanina pa malakas ang ulan. Alam niya rin na kanina pa doon si Aaron sa labas. Nang pauwi na, nagulat ang babae nang madatnan ng asawa na nasa harap ng pinto na kanyang pinagtatrabahuan. Basang-basa ito ng ulan
habang tulalang nakatingin sa pinto. Nang makita ni Kayla ang itsura ng asawa, pakiramdam niya ay libo-libong kutsilyo ang tumutusok sa puso niya. Akala ko ba nakauwi ka na? Bakit ka pa nandito? Hinihintay ka. Bakit? Gusto ko sanang kausapin ka. Ilang pag-uusap pa ba ang kailangan natin? Malinaw na ang usapan natin, Aaron. Maghihiwalay na tayo. Wala na tayo. Umalis ka kung kailan mo gusto. Magsama kayo hanggang gusto nyo. Pakinggan mo naman ako. Ilang beses kitang pinagbigyan, Aaron. Ilang beses kitang pinagbigyan ng pagkakataon. Bakit mo pa hinintay na mapagod ako ngayon? Na hindi mo man lang iniisip na buntis ako. Na hindi mo man lang naisip ang mararamdaman ko. Ni kahit ang bata na lang sa sinapupunan kong isipin mo. I always care for you, Nick. Pati na rin sa magiging anak natin. Kaya wala akong balak na pumunta sa ibang bansa kapag ganito ang sitwasyon natin. Kapag alam kong galit ka sa akin. Tapusin na natin to. Tapusin na natin ang lahat ng to, Aaron. Ayoko na. Sawa na ako sa ganitong sitwasyon. Pagod na ako. Pagod na ako sa paulit-ulit na lang. Pagod na ako sa'yo. Akmang tatalikuran na sana ni Kayla si Aaron nang bigla itong napahawak sa kanyang pulso. Handa na siyang ipagtaboy muli ang lalaki. Nang mapansin nito ang pamumutla ng asawa. Napahawak si Aaron sa kanyang tiyan. Kitang-kita ang dinaramdam nitong sakit. Aaron, anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Inisip ni Kayla na baka dahil ito sa pagbabad na Aaron sa ulan simula pa kanina. Pero nagtaka ito nang mapansin na parang namimilipit sa sakit ang asawa sa kanyang tiyan. Hindi na nagawa pang sagutin siya ni Aaron nang bigla itong nawalan ng malay sa kanyang harapan. Mabuti na lang ay may nakita si Kayla na dumaang lalaki sa harap ng kanyang pinagtatrabahuan. Kaagad siyang humingi ng tulong dito na mabilis naman siyang tinulungan para buhatin ang walang malay na si Aaron. Mabuti na lang may taxi na dumaan. Kaagad silang pumara roon at tumungo sa ospital. Habang nakahiga si Aaron sa hospital bed, hindi mapakali si Kayla sa kanyang kinauupuan. Kaano-ano mo po ang pasyente, ma'am? Tanong ng doktor nang makalapit kay Kayla. Asawa niya po ako. Napagdesisyonan niyo na po ba siyang ipa-opera? Masyado na po kasing malubha ang sakit niya. Opera? Bakit po? Ano po ba ang sakit ng asawa ko? Hindi pa man nababanggit ng manggagamot ang sakit ni Aaron, ramdam na ng babae ang paninikip ng kanyang dibdib. Puno ng pagsisisi ang kanyang nararamdaman ngayon dahil niwala man lang siyang ideya na may binibitbit na palang problema ang asawa niya na hindi man lang niya namamalayan. Your husband is suffering from stomach cancer. Parang nanuyo ang lalamunan ni Kayla sa narinig. Ganun na po ba kalala? Based on our test, it's already stage 4. At based sa reaksyon mo ngayon, ma'am, mukhang hindi niya pa iyon pinaalam sa'yo. Habang hawak-hawak ni Kayla ang kamay ng asawa, walang tigil ang kanyang paghikbi. Hindi niya inaasahan ito. Hindi niya inaasahan na matagal na pala na may iniindang sakit ang asawa. Nang makita niya ang pagdilat ng mga mata ni Aaron, mas lalong lumakas ang iyak niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo sinarili ang lahat? Hindi kita maintindihan. Alam ko na ang lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may malala ka na palang sakit? Bakit mo tinago sa akin, Aaron? Ayokong mag-alala ka sa akin, Nick. Kaya ba pupunta kang ibang bansa para magpa-opera? Hindi para puntahan si Rebecca? Napatango si Aaron.
Matagal na ako nagpapahanap ng lugar kung saan ako magpapa-opera. Dahil dito sa Pilipinas ay kulang ang mga materyales nila sa pagpapa-opera. Kaya sinubukan kong i-contact si Rebecca at humingi ng tulong sa kanya. Pero nakiusap ako na huwag sabihin sa'yo lahat. Pero kahit anong kulit niya sa akin na sabihin ko sa'yo, hindi ko magawa. Iniisip ko pa lang ang magiging reaksyon mo ay pakiramdam ko. Hindi ko na kaya. Dahil doon, sa lalim ng pag-iisip ko, hindi ko namamalayan na naging malamig na pala ako sa'yo. Naging malamig na ang pakikitungo ko sa'yo. Nung inopen mo sa akin yun, sinubukan kong ibalik muli ang dating sigla ko. Hanggang sa pumunta si Rebecca sa ospital at nagsabing mayroong magaling na doktor at isang ospital na kumpleto ang materyales at kaya akong operahan sa US. Hindi nakapagsalita si Nikayla. Napaiyak na lamang siya. Pakiramdam niya nawalan siya ng mga katagang sasabihin dahil sa mga revelasyon na narinig niya mula sa kanyang asawa. Sasamahan kitang magpa-opera sa ibang bansa. Nikayla, Ayokong iwan mo ko rito. Ayoko ring pabayaan kita. Kakampi mo ko. Kakampi natin ang isa't isa. Tinupad nga ni Nikayla ang kanyang sinabi. Pareho silang pumunta sa ibang bansa para magpa-opera. Mahal na mahal kita. Kaya natin to, okay? Magiging okay din ang lahat. Wika niya habang tinutulak ang hospital bed ni Aaron kung saan siya nakahiga. Nangingilid ang mga luha ng babae nang tuluyan ng bitawan ng lalaki ang kanyang kamay. Tulak-tulak ng mga doktor ang hospital bed hanggang sa ipasok na ito papunta sa loob ng operating room. Nangingilid na ang kanyang mga luha nang tuluyan ng bitawan ng lalaki ang kanyang kamay. Tinulak na ng mga doktor ang hospital bed hanggang sa ipasok na ito sa loob ng operating room. Makaraan ang ilang oras, lumabas ang doktor mula sa operating room. Suot ang pagod, ngunit magaan na ekspresyon sa kanyang muka. Agad na tumayo si Nikayla mula sa kanyang pagkakaupo. Tagumpay ang operasyon. Naalis namin ang cancerous tumor at mukhang maganda ang tugon ng katawan niya. Pero kailangan pa rin nating maging maingat sa kanyang recovery. Halos mabuwal si Nikayla sa ginhawa ng balitang narinig. Napaiyak siya. Itinakip ang kamay sa kanyang bibig habang paulit-ulit na nagpapasalamat sa doktor. Salamat po, Dok. Salamat po talaga. Ilang oras pa ang lumipas at nagising si Aaron sa recovery room. Nang makita niya si Nikayla na nakaupo sa kanyang tabi, napahawak siya sa kanyang kamay. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Nikayla, nandito ka pa rin. Saan ba ako pupunta, Aaron? Sinabi ko sa'yo, sabay tayong lalaban, di ba? Pasensya na. Pasensya na sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Pero salamat. Salamat dahil di mo ko iniwan. Huwag ka magsalita ng ganyan, Aaron. Ang utang mo sa akin ay isang mahaba at masayang buhay. Kaya kailangan mong bumawi, ha? Nagkasabay silang tumawa. Bagamat mahina, dama ang bagong pag-asa sa pagitan nila. Sa mga sumunod na buwan, dumaan si Aaron sa therapy at unti-unting lumakas. Sa bawat hakbang niya sa paggaling, naroon si Nikayla. Hindi siya iniwan kahit isang sandali. Nikayla, maraming beses man ako nagkamali. Pero gusto kong malaman mo na ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Aaron. At kahit na anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Magkasabay silang lumakad habang sumisikat ang araw, puno ng pag-asa para sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel.
Maraming salamat po.